we are all expecting Buguhanons that you are bringing home some awards, no? Hopefully. Di na masiasi kay kanang sa mga contest nga inyong ipang-apilan ra ba previously, wala gyud ra bata na zero, di ba? Like naagid tay mauli, naagid tay mahatod ngani sa tuang syudad sa Bugo nga mga awards and recognition, which is a big thanks to you and of course sa atuang lead athletes, parents po nila, at the same time ang atuang supportive kaayo nga LGU pinangunahan sa atuang mayor and vice mayor. Okay nga, mayor o vice mayor. Mayong adlaw mga langga, ani napunta sa ato ang second episode sa Istorya sa Kadaugan, Inspirasyon sa Komunidad with Sir Paul. Nya karon adlaw mga higala, mga palangga, atong mahinabi ang usa sa successful na ug matawag na po ni siya og pride sa Bugo City. Siya si Rick Russell Abaw. Oh, hello, mega hapon. Thank you so much no sa kanang pagsanong sa akong imbitasyon nga ikaw ang ato ang mahimo nga sunod nga interviewon isip usa sa mga Buguhanon ug usa na pod ka successful sa imong career, isip kanang judge, coach sa dance sport. Ug wa mo kay mga langga, Sir Rick Russell is usa siya sa naghatag og mga daghan nga mga recognitions and awards sa Bugo in the name of dance sports. Because si Sir Russell is usa siya sa mga accredited coaches sa national na to sa Philippines under the Philippine Sports Commission, and also he is a certified licensed adjudicator po na siya mga langga. So whenever na amoy mga ganap nga mga dance sports sa inyong mga division, district, or sa inyong region, of course, you are kanang looking or watching at the most qualified one. So, Sir Rick Russell, kumusta ang iyong adlaw? Very okay. Kay I am excited to do this with you. Wow, I'm honored. Yes, of course. I'm honored no nya. Nalipay jud kayo ko nga imuhag yung kanang gisanong nga paghangyo nga interviewon tikaw bisag unsa pa ka busy sa imong schedule, pero kanang imo gyud gihapon gihatagan og kanang panahon nga ato ang interview karong hapon. I'm so happy. Thank you so much. Of course, amiga, basta kamo. Nya unsa may imong ganap no, upcoming nga mga ganap sa imong career? This month we will be flying to Palawan for the Batang Pinoy Games. This will be represented by supposed to be 8 of our dance sport athletes dito sa Bugo, but because of some unforeseen events wherein namatyan og parent ang usa na mo ka dancer, so he won't be able to compete, but 6 of which will still push through this coming November 22. So out of 8 nato ka couple, 6 ang mo push through. 6 ra ang mo push through sa ato ang contest ngadto sa Palawan. Usa na pud na ka big achievement sa Bugo mga langga kay kanang magpadala na pud ta og mga athletes adto sa nya di pa gid masiasi sa Palawan pag gid siya pagabuhaton ng ilang contest. So unya kana unsa may mga preparations nga inyong gipangbuhat sa kana nga Palawan nga contest ninyo? Actually, Megs, whether na competition or wala, the preparation or the practices na among practices under sa team kay kuan siya kanang every Monday, Wednesday, and Friday. But if there is a competition week, for example, next week, that's our competition week. So we will convert the MWF to everyday training, in preparation for that specific week. Oh, so wala gyud kumpiyansa nga nahitabo no. So straight ra gyud gyapon, regular ra gyud ang inyong schedule sa practice. So mangutana di ay ko, pila na may edad na ning ato ang mga bata? All students pa ni sila, no? They are all students in Bugo. Mga legitimate nga taga Bugo jud, no pick up or wala yung mga ingana. So taga Bugo. Ang pinakabata na to nga dancer? Ang pinakabata so far is grade 9. I think mga 14, 15. Ang atong pinaka eldest so far nga mo compete is 16. Because Batang Pinoy is 17 under man. I see. Oh, pares ra pud siya sa sports yun sa Sivera Alec. Kana motungtong na gani kag 18, automatic disqualified na ka. 17 below pag yun na ang imuhang edad when you compete. Okay, so
good luck sa inyong Thank you, Meg. contest Mega. Unya, of course, we are all expecting Buguhanons that you are bringing home some awards, no? Hopefully. Di na masiasi kay kanang sa mga contest nga inyong gipangapilan ra ba previously, wala gyud ra ba ta na zero, di ba? Like naagid tay mauli, naagid tay mahatod ngani sa tuang syudad sa bugong nga mga awards and recognition, which is a big thanks to you, and of course sa atuang lead athletes, parents po nila, at the same time ang atuang supportive kaayo nga LGU pinangunahan sa atuang Vice Mayor. Okay, nga mga mayor o vice mayor. So karon na Mega, before ta mo padayon sa imong career kay entrega gud kayo like I saw and I have read a post like 2 days ago or 3 days ago nga gipost ni Sir Edward Olaran of kanang Banban, yang gipost ang imuhang murag something nga murag pasiplat ka sa imuhang kanhi niya. Unsa na may status sa imuhang status sa imong love life, Mega? Uy, good lord. wala siya takas na ito yung patubagon. Kumusta man status sa imong love life karon? I'm single, guys. So single pagid ka, no? Yeah. Unsa may status na like single, and unsa man wala ra like single lang gyud. I'm single. Wala na siya. Pero nalagi nakatago nga behind the smile of saying I'm single. Wala ko kay ba. Kuan. Still hoping. Actually, I just came from a breakup, so there's still hope. There's still hoping part nung kanang maybe we can rekindle things or something like that, but we're not rushing things or we're not forcing anything. Maybe sa karon kay we're just kanang go with the flow lang sa mi, og kanang kay wala man like, for example, like magtaga mi sometimes lang but not totally jud nga everyday chat ana. So yeah, but I don't know, wala ko kabaho. O siya kay Bao kung sa iyang status, no? Pero marang, it's safe to say nga, it's complicated. Yeah, maybe nga na siya. 50-50. It's safe to say that way. So, unya Mega, kumusta man di ay ang imuhang family sa imuha karon nga kanang gi-choose nimo nga career kay you are a teacher, anya imuhang gi-push nga career is becoming a coach, a judge, or an advocate, no, of dance sports. So unsa may ilang mga kuan nila, unsa may ilang mga reactions? So actually, my first job was to kuan lang, no, kanang backstory lang. So I started teaching in for 3 years, way back 2019 up until 2022. But during those years, while teaching in an institution, no, I was also teaching as a sideline nako sa dance sports na gyud. So ever since way back college pa mo tudlok na jud ko, like I do events, I teach, I coach, even before katong student athlete pa ko. So when I started teaching na katong nagsugod na ko teach, for me teaching is a vocation man jud, no. Any form of teaching is considered a vocation, maybe it in school or sa online or sa asa pa na. So for me, ako siyang na-compare ang duha. Kanang stressful ang teaching yun sa in terms of kanang school-based teaching, no? Kay there are a lot of papers, then you're handling lessons pa, you're handling kids, parents, your colleagues. For me, I did not find the joy in that. Love na ko ang teaching, but aside sa teaching, mga pakapin, outside teaching kay dili ko happy, it's stressful. So while in dance sports kay kanang I find joy because again it's my passion. So ako siyang na compare and contrast, in which kanang ko ano naman joy ko tapos ang sayaw, and then so sa sayaw though dili siya kanang like same jud sa teaching, like every month kan ay ana na sweldo. But if you book a lesson or a session kay maka-finance gid siya, like maka-help gid siya pod. So
I contemplated nga kanang if asa akong pilion passion ba over profession. So I chose passion without kanang minding if successful ba ko like ingana. So until I studied again, school ko balik for another course in which katong na license na ko sa adjudicating until it became my profession na sa profession from passion teaching to passion, and then imo na gyud himo siya nga mura og your source of living na karon, which we call nga ang imong passion is nahimo na pud imong profession, meaning you love doing what you are doing. And when you love your work doesn't feel like work. Correct. So inanaragod ng mga langga kanang if you do something you love, di ka maka-feel nga kapoy, di ka maka-feel nga kanang na-stress ka because you love it. And if sometimes na ang mga pressure no, na ang mga kanang kakulian, you will go back to where you have started, like why did I choose this passion? Why did I choose this career? And so you will rekindle, no? You will rekindle your like inner fire nang imuhag yung mga gitawag na to impetus, your driving force nga nung imong gisugdan na sa kabutang. So ang ato ang karon nga episode is like passion versus profession. And lagi again unsa may reactions imong parents nga ning decide na ka you'll go over your passion than your kanang profession. Actually first kay hesitant sila, like kay wala it's like experimental ba nga kanang imong biyanin mong pagtudlo niya. What if ana so kanang unsa man nimo nga kanang dako na biya kag edad na ba. So because in the age we not amiga kay like we have to finance ourselves, or sa Filipino culture kay we have to give support assistance sa family or especially natay mga manghod. So actually hesitant sila, but after a year or wala abtig year nga na-prove na ko nga I can still help with even without my kanang education nga career. Kay ato nila na real life nga kanang kay kita man gud sila sa akong struggle megs nga kanang like stressful kayo jud gikan sa work ano ba sa una. So moto na niyana si akong mama nga kanang basta kanang kaya ug asa na lang jud ka malipay if asa na lang daw ko ba lipay as long as dili na ko mapabayaan akong self. We cannot deny nga we cannot move without money, especially karon inflation na mahal na kayo ang mga even ang gas mahal na. So yeah, so kanang an advice lang for those actually sa Bugo daghan jud kayo mga freelancers, not only in dancing but sa makeup, sa hosting. So there are a lot of people nga who are choosing their passion over their kanang profession, no, and they are very successful in it, and I'm proud to say nga I'm one of them nga kanang despite nga nakakuha jud og diploma ana ba I still chose the other path. If I ever gani nga mobalik og teaching kay I would choose the higher education. I see. So that is your plan, your future plans. And by the way, going back to your chosen career, and gusto na ko makahibaw ang atong mga viewers, mga palangga na itong mga buguhanon, sa unsa na ang mga achievements, ang mga recognitions nga nahatag sa dance sport sa Bugo nganhi sa ato ang syudad. Actually gamay pa man jud guys, no, kay we are starting very 2 years old pa nga group, pero 2 years old ang group lang alone, but I started dancing when I was still 4th year high school sa Medellin, but since taga Bugo man ko, so that's why I always bring the name of Bugo. So I think the highest among nadala lang sa city is way back 2022 when which katong nadaog ko sa national for teacher category. So we became national champions year 2022, and then 2023 first time ni apil ang Bugo sa CESAFE, and both of our couples landed in bronze, both in Latin and standard. But sad to say, wala naman ta ka-compete sa CESAFE for this year. But yeah, mo to siyang last year, and then in the Junior Olympics po sa Cebu City, in which
gi-participate siya ka ng tanan jud municipalities and cities all over Cebu Megs. Even Bohol kay mo join usahay kay we have garnered 100 plus gold, wow. Silver, combination na siya sa gold, silver, and bronze medal all throughout year 2023 starting April of last year up until December. It's not bad for like 2 years group. In 2023 alone, you have brought like 100 medals in a year. Yeah. Over 100 medals. Not bad. So this only proves that our dance sports in the city of Bogo has a strong potential in competing all over the Philippines. And hopefully we can compete internationally. Right, with the help of our, of course, LGU parents and of course our trainer coach here. Yeah! And Sir Russell, for those who are dance sports aspirants or those who love dancing, what is your advice to those people? Kuan lang, for example, if you're an aspiring dancer or any talent nga inyong nakuano. Okay, so any talent lang, dili lang siya mo kan. So just continue to learn, and then always remember that if you have lessons or if you have teachers, when you get inside the studio or kanang sa inyong practice venue, kuan jud kanang feel like you are a beginner. Kay if mo dako man jud ang atong ulo kanang, for example, atong pagtanaw sa atong self-taas na kaita, so igtudlo na sa tao sa tubangan kay we will not absorb what they are teaching kay. Correct. Lahi naman yung paglantaw nga ay di man na mauyang gitudlo like kanang ay kibaw naman ko na, so something like that ba. So always remember guys nga kanang to learn every day. Never stop learning kay through learning you will improve. Kay ara ra sa ko nagsugod like for like 9 years na ko nag-dance sports, but 8 years after pa ko during my 8th year of dancing pa ko nationals. Like if makita niyo sa among mga posts sa una kay sa Bogo ra gyud mi midilin. Like our ground Cebu, like Cebu province ra gyud ba. Yeah, never jud namo na naabot sa among point or what, never namo na dream yun nga mag nationals kay hello mga pobre. Correct. Mahal kayo mo larga guys. Mahal ba yan? And thankful lang jud mi sa LGU nga kanang like mo support yun si Mayor and si Vice. Kay it started with Vice Mayor gyud kanang year 2018 in which nanayo mi si Sir MC ni Charan, and then akong pinakauna jud nga partner sa Bogo. And iyaming giduol niya na siya nga di jud ko kalimot, this is the beginning jud, this is the birth of dance sports in Bogo gyud. Pag ingon ni Vice nga kanang Ras mo dayon ka sa dance camp. In which international to siya nga dance camp. Ang among teacher ato is from Australia, England, and nalimot ko sa usa basta tulo to siya ka countries, upat to siya ka foreigners. Na-held siya sa Busay under Team Cebu City. And then mahal jud kito siya Megs, like 9.5 per hour. So kamong duha ni Charin na to kay magdidala. So si Vice Mayel ang ni sponsor, like ni finance na mo nga adto, train mo dito, improve, and then what you learn re-echo sa Bogo. Until such time na nakalisensya ko, that's what I did. Ni give back ko sa community in which muna na ang City of Bogo Dance Sports Team. Those students are free. Wala sila'y bayad na ko. Wala. So kanang privilege pod kay ko. I'm doing what the LGU has given me over the past years gani sa. So mupod na kanang sa mga aspirant pod nga kanang talents, no, always be grateful. And katong gingon ni Sir Paul ganina nga, always look back from where you started. Kay pumagod na ang makapahumble sa imuha. Correct. Ang padagan kay kung mga nabagtan ng mga athletes nga kanang feel nila maayo na gid kaayo sila, anya kanang di na sila maminaw sa ilang coaches, ilang trainers, nga wa sila kahibalo nga layo pag kaayo na ang ilahang mga kabutonon, layo pag kaayo na ang ilahang possible pag yun nga ma-achieve in life if they will keep on learning. Dili lang sila mo stop sa kung asa kutob ang ilang hibaw-an. Even
in our daily lives, no, like we have to be open to the possible comments or kanang mga criticism sa mga tao. If it is applicable, then you apply it. If it's not, then disregard it. Yeah, positive reinforcement. So, ang atoa lang is unsay makatabang sa atoa mo ay atoang i-grasp, atoang i-apply nga ni sa atong tagsa ka mga kinabuhi. Karagi na siya sa Russell, no, nga mahimo tang usa ka kanang maayo nga performer if maayo sad tang nga listener. Yeah, if nindot, always remember guys nga attitude matters skill. Correct. Kaya bisan pag unsa pa nato ka maayo if Batitag kanang ngilad tag kinaiya sa kanang ato ang kanang duaanan or sa ato ang environment, kanang digid na ganahan ang tao og mga inanna. Ang ganahan sa mga tao is you let them discover og unsay naa nimo. Kaya makaingon po sila kahambol aning bata or kahambol aning tawhan na oy, no? Gingon pabitaw ni Gov Gwen nga lihok maoy pasultihon, dili ang sulti maoy palihok. Nya si Russell kanang unsa may imong ikasulti or naa ba kay mga ipang shout out or pasalamatan sa imong career or sa imong personal life? For the dancing, you know, wala jud may laing mapasalamatan, no, because all the opportunities sa team, sa kuha, and sa mga bata kay it's all because of the LGU. So thankful jud kaayo mi sa mayor and vice mayor and all the kanang governing bodies sa LGU, no, nga kanang gamay nga hangyo dili jud sila mobalibad ba, and they also see man sa good nga wala sad mi magpabaya, like kanang kuan ba lumalaban. And kuan also to our coaches, kay even ako if ako na nag-lead, we still need guidance from the people nga older namo, in which dogay na sad sila sa years sa dance sports. So among dance teachers, among dance friends all over the Philippines, especially sa Cebu, no, kay whenever namin competitions sa Mega, bisag like buko minya Cebu sila, they always give help, extend their help na kanang tanaw natin inyong saya, and they always give like technical assistance. So nindot, no? Naka-specific people nga ganan i-shout out? Or Wala mo na ito siya, guys. Parang naging ka na si Chrissy ito, di ba? Wait, anyway, so kato na lang siya si Russell, no? Unya, murag ka ng... Naapa ba ko nakalimtan? Ambot lang, Megs. Murag... Ang akong heart, good ako nakalimtan. Siya na lang ganang akong nakalimtan. Bitaw, so mauna lang din siya mga langgaan. I'm so happy for your success, for your achievements, and for the pride you have brought, no? And you will be bringing to our hometown, the city of Pugo. Daghang kay salamat, Amega niya. Thank you kaayo for sharing your time. Bisan pag ka nang ingong ka nga, Amega kanos amang tamag ka ng kuan, magka ng shoot kay mularga para ba ko, Amega kasi ta mag-shoot kay napar ba ko lang lakaw do. Kani is kanang work kanang less than an hour gid mo ni siyang i-shoot kay bako na pa siya iyang mga lakaw sa karon gani diretso ra ni siya sa simbahan. Butan ba ko, guys? Yeah. So I couldn't agree more. Pray na ako love life. So let us pray for the success of Sir Russell sa City of Bogo. And of course, ito yung praying nga dili na makomplicate ang iyang love life nga unta magkasinaptan. And so mga langga, mao na to siya og lain na pod nga buguhanon, no? Lahi na pod nga successful, inspiring o kanang alegre nga session or episode karong hapuna nga to ang nasinati with Sir Russell Abaw. Recap lang na to gamay nga you have to make a choice between your profession and passion. Good thing if you can merge the both in one setting or in one decision. And ang giingon sa another nga lesson nga to na learn from Sir Russell is we need to empty our cups in order for others to fill it para mas mahimo pagyud ta nga kanang sa tawag nga successful unya mas mahimo pagyud ta nga mas better than what we are in the present time.
Unya mo to siya mga langga. Daghan kayong salamat sa imuhang inspiring o sa imuhang kanang pride nga gihatag sa ato ang city Sir Russell, which is the city of Bogo. And see you around, and I am looking forward to seeing and to hearing more achievements from the Dance Sports Bogo City group in the coming years. Hopefully, guys. Yes. Thank you and have a good day mga Goodbye. langga, mga pinalangga na pong mga buguhanon. Bye-bye!